Bella Belen, third Pinay na na-retire ang jersey. Joins Manila Santos and Rachel Ann Dakis. Naunahan pa si Eliza Valdez. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Si Bella Belen nga ang kauna-unahang naging manlalaro ng NU na naretiro ang jersey number sa kanilang pep rally para sa UAAP Season 88. Hindi napigilan ni Bella Belen ang maging emosyonal nang parangalan siya ng National University sa pamamagitan ng pagreretiro ng kanyang iconic na jersey number 4. Matapos ang mahigit isang dekada ng pakikipaglaban at pagbabandera para sa Lady Bulldogs. Matapos ang event, emosyonal na ibinahagi ni Belen kung gaano siya na-overwhelm at kung gaano kalaki ang karangalan na natanggap niya. Siyempre, sobrang saya at overwhelmed din ako at malaking karangalan na ako ang first ever NU player. Hindi ko talaga ito ina-expect, pero sa ngayon sobrang happy talaga at lubos ang pasasalamat ko na naabot ko ito sa point ng aking career. Ang pagre-retiro ng jersey ng isang manlalaro sa paaralan ay isang mataas na anyo ng pagkilala at parangal. Kadalasan itong ibinibigay sa mga atleta na nagpapakita ng pambihirang galing, dedikasyon, at malaking ambag sa tagumpay ng kanilang koponan at paaralan. Kapag niretiro ang kanilang jersey number, ibig sabihin ay wala ng ibang atleta mula sa parehong paaralan ang maaaring gumamit ng numerong iyon bilang paggalang at pagbibigay diin sa natatanging pamana ng manlalaro. Sa kasaysayan nga ng women's volleyball sa Pilipinas, ay pangatlo na si Bella Belen sa naretiro ang jersey ng kanilang paaralan. Una na nga riyan ay si Manila Santos. Siya ang unang non-basketball athlete at unang babaeng volleyball player na naretiro ang jersey sa De La Salle University. Ito ang jersey number 14. Ang seremonya ay ginanap noong March 20, 2009 bilang pag-alala sa kanyang kontribusyon dahil sa 4 titles ng DLSU kasama ang kanyang MVP award at Best Receiver noong Season 71. Habang pangalawa naman si Rachel Ann Dakis. Bagamat walang opisyal na anunsyo, nagkaroon ng nakaschedule na seremonya mula sa pagretiro ng jersey number ni Dakis. Number 3. Ang FEU ay nagplano ng seremonyang ito sa panahon ng UAAP Season 78 Women's Volleyball Tournament noong 2016. Maraming balita na nagpapatunay na ito ay nangyari kahit wala pang opisyal at kumpletong detalye ang lumalabas. Ngunit malinaw na si Dakis ay kabilang sa mga naretiruhan ang jersey. Samantala ay sa kabila ng papuri kay Belen ay hindi naman maiwasang maitanong ng ibang volleyball fans kung bakit naunahan pang ma-retire ang jersey number ni Belen kaysa kay Eliza Valdez. Wala namang issue kung naunahan, subalit ang tanong ay bakit nga ba hindi pa nire-retire ng Ateneo ang jersey number ni Valdez. Inalok naman daw si Valdez, subalit siya mismo ang tumanggi. Maraming tagahanga ng volleyball at ng Ateneo ang naniniwalang si Eliza Valdez ay isa sa mga pinakadakilang atleta na naglaro para sa universidad. Kaya't natural lamang na lumitaw ang panawagan na i-retire ang kanyang jersey number. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang napakaraming naabot at naiambag, ilang beses nang sinabi ni Valdez na hindi niya hinahangad na ipa-retire ang kanyang jersey. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanyang kababaang loob. Para sa kanya, sapat na ang karangalang ibinigay ng Ateneo at ng UAAP sa kanya bilang isang manlalaro. Iginiit pa niya na maraming may iba pang atleta na mas karapat-dapat na bigyan ng ganong uri ng pagkilala. Ayon mismo kay Eliza, hindi niya hinahabol ang mga gantimpala o simbolikong parangal, kundi mas pinahahalagahan niya ang alaala at oportunidad na naibigay sa kanya habang naglalaro siya para sa kanyang paaralan. Bukod sa personal na pananaw ni Eliza, isa ring malaking salik ng tradisyon ng Ateneo bilang institusyon, hindi tulad ng ibang paaralan tulad ng La Salle, ang Ateneo ay wala pang nire-retire na jersey number sa kanilang kasaysayan, kahit na sa basketball na isa sa kanilang pinakapopular na sports. Ibig sabihin, hindi nakaugat sa kultura ng athletics program ang pagbibigay ng ganitong klaseng parangal. Ayon pa kay Ateneo, Manager Tony Boyliao, wala talagang nakasanayan o formal na sistema ang Ateneo para sa jersey retirement. Kahit hindi rin ito basta-basta ay pinatutupad kahit gaano pa kalaki ang kontribusyon ng isang atleta. Kaya naman, anong masasabi niyo rito? Leave a comment below.
Thank you for watching and don't forget to subscribe.